Sa mga lalabas pa lang ng bahay, magbaon ng payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. Kahapon binulaga ng malakas na ulan ang Maynila at halos mag-zero visibility pa sa Pasay. Nagdulot din ito ng hanggang gutter na baha sa ilang bahagi ng Quezon City, habang may kasamang kulog at kidlat pa sa Taguig. Ngayong araw, asahan daw ang pag-ulan lalo na sa extreme northern Luzon dahil sa tinatawag na shear line, habang maalinsangang easterlies pa rin ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa. Para naman maiwasan ang pagbaha sa pagpasok ng tag-ulan, naglinis na ng mga estero sa Maynila. Kinabitan ng trash trap ang mga creek para makolekta ang mga basura at nagpwesto na rin ng flood truck na hihigop naman sa tubig kapag may baha. Magandang tanghali mga kapatid. Tag-ulan is coming. Magsisimula na raw yan bago matapos ang buwan ng Mayo o pagsisimula ng Hunyo. Ano kayang paghahandang ginagawa ng mga kapatid natin para mapanatiling healthy ang katawan bago ang tag-ulan? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ngayon pa lang, uminom na ako ng vitamin C at saka drink a lot of water. Exercise pa din ba? As healthy food. Kailangan natin kumain ng masustansya pagkain, sapat na tulog, at saka mag-take lagi ng vitamins. Bukod sa tamang tulog, pagkain ng masustansya, pag-inom ng bitamina, panatilihin din nating malinis ang ating kapaligiran. Malaking epekto ng basura sa tag-ulan, lalo na sa pagbaha sa ating kapaligiran. Unang-una, kailangan nating uminom ng vitamins para mas mapalakas natin ang ating resistensya. At pangalawa, kailangan nating siguraduhin na ang ating mga bubong ay walang butas, walang tumutulok. Isagawa lahat yung mga pag-iingat, ayusin ang bahay, syempre, kasi hindi naman lahat ng panahon, lahat ng pamilya ay magaganda ang bahay. So iayos ang bahay, ihanda lahat ng mga gagamitin para sa tag-ulan, and then maghanda ng pagkain. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.